Pagkatapos ng kanilang banggaan, unti-unting naglaho ang alikabok at bumungad si Wang Chi na nakatayo pa rin. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla habang nakatitig sa napakalaking sunog na butas na tumagos sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa habang mahinang binubulong kung gaano kabilis at nakakatakot ang sibat ni Xu Jingming. Sa kanyang huling hininga, malakas na sumigaw ang tagapagbalita sa mikropono at idineklara si Xu Jingming bilang kampyon ng individual na torneo ng National University League. Agad na sumabog sa matinding sigawan ng buong stadium habang sabay-sabay na isinisigaw ng mga manunood ang bansag na Thunder Emperor. Sa kabilang banda, tuwang-tuwang napatalon si Song Qiuqiu nang makitang nakuha ng kanyang kasintahan ang unang pwesto. Ganoon din ang pinsan ni Jingming na si Tang Chi at ang kanyang mga kaibigan na hindi maitago ang kanilang pananabik habang paulit-ulit na ipinagmamalaki kung gaano nakalakas si Jingming. Sa kanyang research laboratory naman, napanood ng isa pa niyang kasintahan na si Zhang Chuchuan ang live broadcast, napangiti siya ng buong pagmamalaki at nagpas siyang kunin agad ang kanyang level 3 pharmacist certificate upang makasama si Xu Jingming sa koponan ng Magic City. Samantala, masayang ipinagdiwang nina Shen Dongling at Yao Fang ang tagumpay ng kanilang kapitan. Maging si Coach Yang Zhentian ay napangiti habang iniisip na kapag nanalo rin sila sa team tournament kinabukasan, tuluyan ng magiging kampyon ng Magic City sa buong kompetisyon. Sa kabilang panig, labis namang nadismaya ang koponan ng Jing University. Gayunpaman, pinalakas ni Principal Liu Wangshan ang kanilang loob at pinaalalahanan silang may laban pa sila sa team tournament sa susunod na araw. Binanggit pa niya na si Wang Chi ay maghihilom ang mga sugat nito sa loob lamang ng isang gabi, kaya mayroon pa silang pagkakataong lumaban. Nang makita ang pagbabago ng balanse ng kapangyarihan, lumapit ang principal ng Jinchong na si Xu Ping at binati ang vice principal ng Magic City na si Ling Shuang. Inamin niyang sadyang napakahusay ni Xu Jingming, tinanggap ni Ling Shuang ang papuri, ngunit sa loob-loob niya nang hihinayang siya na tumanggi si Xu Ping na kipagpustahan sa kanya noon. Paglabas ni Xu Jingming mula sa arena, agad siyang pinalibutan ng mga reporter para sa mga interview, malalaking kumpanya para mag-sign ng kontrata, at iba't ibang martial arts hall na pawang gustong kunin ng Thunder Emperor sa kanilang hanay. Habang abala na lumapit ang mga reporter sa paghahanap sa kanya ay naiwan si Principal Ling Shuang na mag-isa. Samantala tahimik na lumapit ang Tier Siyam na Martial Saint na si Su Qingyi kay Vice Principal Ling Shuang at humiling na makahiram sandali ng kampyon para sa isang pribadong pag-uusap, na agad namang pumayag si Ling Shuang. Ginamit ang kanyang space magic upang i-teleport si Jingming palabas ng arena, dahilan upang magulat ang mga reporter. Nadismaya sila dahil hindi nila naabot ang performance target sa kanilang trabaho. Lumitaw silang tatlo sa isang marangyang VIP lounge. Ipinakilala ni Ling Shuang si Su Qingyi kay Xu Jingming bilang creator ng prestihiyosong Thunder Martial Arts Hall. Magalang siyang yumuko bilang pagbati, ngunit ngumiti lamang si Su Qingyi at sinabing hindi na kailangan ng formalidad dahil matagal na silang magkaibigan ni Ling Shuang, pinaupo niya ito para sa kanilang pag-uusap. Nang nakaupo na sila, pinuri niya ang ipinakitang laban ni Xu Jingming at humanga dahil nagawa ng isang Tier 3 freshman na talunin ng isang Tier 4 na kalaban, pagkatapos ay direkta niya itong inalok na sumali sa kanilang Elite Thunder Martial Arts Hall. Magalang namang tumanggi si Xu Jingming at sinabing hindi pa niya napag-iisipan ang kanyang mga plano pagkatapos ng pagtatapos. Ngunit natawa si Su Qingyi at sinabing maaari naman siyang magtapos ng mas maaga kung gugustuhin niya. Nagulat si Xu Jingming at agad na nagtanong kung may ganoong pulis siya ba sa Magic City, dahil dito kinumpirma ito ni Ling Shuang, bagaman sinabi niyang kailangan muna itong dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Ipinaliwanag ni Su Qingyi na masasayang lamang ang 4 na taon niya sa universidad dahil ang karamihan sa mga resources nito ay para lamang sa mga estudyanteng mas mababa sa Tier 4, samantalang mabilis nang nalalampasan ni Jingming ang antas na iyon. Kahit nag-aatubili, napilitan ding sumang-ayon si Ling Shuang, sapagkat hindi marami ang mga senior na kayang umabot sa antas na iyon. Binanggit ni Su Qingyi na kumpara sa mga universidad, mas malawak ang impluwensya ng kanilang Thunder Martial Art Hall, mayroon silang ilang rank siyam na Martial Saints at napakaraming mapagkukunan, higit sa lahat, ang mga naunang master ng kanilang samahan ay pawang mga gumagamit ng kakayahang uri ng kidlat, dahil dito, nakapag-ipon sila ng 10,000 manual na mga teknik sa pakikipaglaban na nakatuon sa elemento ng kidlat. Nang marinig yun, napaisip si Xu Jingming, para sa Deep Blue System, pangalawa lamang ang mga panlabas na mapagkukunan, ang tunay na mahalaga ay ang mga manual ng mga teknik sa pakikipaglaban. Nang makita ang pagkakataon, isa-isang ipinaliwanag ni Su Qingyi ang mga benepisyong matatanggap niya kapag sumali siya sa Thunder Martial Arts Hall.
Una, makatatanggap siya ng 100 milyong Great Sia coins bilang buwanang pondo. Ikalawa, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Heaven's Chosen Global Headquarters Training Camp. Ikatlo, magkakaroon siya ng libreng access sa lahat ng kanilang combat manuals, kabilang ang napakabihirang SSS rank at maging mga teknik na lampas pa rito. At ikaapat, personal siyang gagabayan ni Su Qingyi bilang kanyang direktang disipulo na Sinag Magic Saint. Halos matukso si Xu Jingming sa pangakong libreng SSS rank techniques, ngunit nagtaka siya sa ikaapat na kondisyon. Dahil dito tinanong niya kung bakit tinawag ni Su Qingyi ang sarili niyang Magic Saint sa halip na Martial Saint. Nagulat si Su Qingyi na hindi pa niya alam ito, kaya ipinaliwanag ni Ling Xuang na si Xu Jingming ay palaging sumusunod kay Yang Zhentian mula sa Akademya ng Armas upang matuto ng malapitang pakikipaglaban, kaya normal lamang na hindi niya alam ang mga terminong iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na ang Magic Saint ay ang terminong ginagamit ng sinaunang kabihasnan para sa mga Tier 9 na Elementalist, samantalang ang Martial Saint naman ay tumutukoy sa mga Tier 9 na Martial Artist, sa klasifikasyon ng sinaunang kabihasnan para sa mga gumagamit ng kakayahan. Ang mga bihasa sa malapitang labanan ay tinatawag na mga Martial Artist, habang ang mga dalubhasa sa malayuang pakikipaglaban ay kilala bilang mga Elementalist. Dagdag pa ni Su Qingyi, bagamat maaaring hatiin ang mga gumagamit ng kakayahan sa martial artist at elementalist batay lamang sa malapitang at malayuang pakikipaglaban, sa katotohanan ay ang mga elementalist lamang ang maaaring matuto ng mga teknik sa pakikipaglaban na nagpapalakas at nagpapadalisay ng espiritu. Ipinaliwanag pa niya na ang mga pamamaraang ito ay halos katulad ng mga teknik sa pakikipaglaban na nagpapalakas ng katawan, ngunit sa halip na katawan, ang espiritu ang kanilang pinapanday at pinatitibay. Tanging ang mga gumagamit ng kakayahan na ang lakas ng espiritu ay umabot na sa 6,000 Hz ang maaaring matuto ng mga pamamaraang ito. Idinagdag ni Principal Ling Xuang na ang ganitong antas ng lakas ng espiritu ay karaniwang naabot lamang kapag nasa Tier 5 na ang isang gumagamit ng kakayahan. Dahil dito, wala pang kurso ang paaralan tungkol sa mga teknik sa pakikipaglaban na nagpapadalisay ng espiritu. Sinabi pa ni Su Qingyi na ang mga teknik sa pakikipaglaban na nagpapadalisay ng espiritu ay nahahati rin sa iba't ibang grado. Kung sasali si Xu Jingming sa kanilang Thunder Martial Arts School, handa siyang turuan ito ng isang SS class na teknik sa pagpapadalisay ng espiritu. Ito rin ang pinakamataas na antas ng teknik sa pakikipaglaban na nagpapalakas ng espiritu na umiiral sa kasalukuyan sa buong mundo. Namangha si Xu Jingming at halos pagpawisan sa laki ng alok, magalang siyang humingi ng panahon upang pag-isipan nito. Ngumiti si Su Qingyi at sinabing mananatiling bukas ang alok, ngunit pinaalalahanan siyang hanapin siya sa sandaling umabot sa 6,000 Hz ang kanyang mental power. Napangiti si Xu Jingming at sinabi na nauunawaan na niya ang lahat, pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Master Su. Pagkatapos, magalang na nagpaalam si Xu Jingming at umalis. Pagkaalis niya, sinabi ni Su Qingyi na napaka-maingat at matalino ng binata, agad namang ipinagmalaki ni Ling Xuang na siya ang number 1 genius ng kanilang universidad. Bahagyang nainis si Su Qingyi at tinanong kung paano nakalimutan ng matalik niyang kaibigan ang kanyang pinagmulan sa Thunder Martial Arts Hall. Ibinunyag ni Ling Xuang na noon ay iniwan niya ang Martial Arts Hall upang maprotektahan ang mga ito laban sa makapangyarihang pamilya Li. Nagulat naman si Su Qingyi na nanggugulo ang pamilya Li. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Su Qingyi at tiniyak na siya na mismo ang haharap sa pamilya Li. Pagkatapos ay niyakap niya si Ling Xuang at inaming isa sa mga dahilan ng kanyang pagpunta ay ang hangarin na maibalik ito sa Thunder Martial Arts Hall. Ibinanggit naman ni Principal Ling Xuang na gusto pa talagang agawin ni Su Qingyi ang kanyang estudyante at maging siya ay ayaw pang bitiwan. Pagkatapos ay pinuri niya si Su Qingyi at sinabing talagang mahusay ito sa pagkalkula at pagpaplano. Mahinahon namang tumanggi si Ling Xuang at sinabing ang kanyang pagbabalik ay magdadala lamang ng panibagong problema. Punong-puno ng kumpiyansa si Su Qingyi at sinabing hindi na siya ang dating mahina. Inamin niyang 3 taon na ang nakalipas ay kulang pa ang kanyang lakas upang protektahan ang kaibigan, ngunit ngayon ay wala na siyang kinatatakutan at handa na niyang harapin ang pamilya Li. Bilang huling panghihikayat, sinabi rin niyang kamakailan lamang ay nakapag-recruit sila ng isang estudyanteng may space attribute, kaya kailangan nila ang tulong ni Ling Xuang bilang mentor nito. Nagulat naman siya dahil bihira lang ito. Kaya nangako si Ling Xuang na pag-iisipan niya ang alok. Samantala, matapos umalis, naabutan ni Xu Jingming si Coach Yang Zhentian. Nagulat ang coach nang marinig ang napakalaking alok, ngunit pinayuhan muna siyang hintayin ang magiging alok ng kanilang karibal na Violent Bear Martial Arts Hall. Tinanong ni Xu Jingming kung mayroon din bang SS Rank God Refine ng mental technique ang kabilang Martial Arts Hall, nang sabihin ng coach na wala. Ayon sa impormasyong kanyang nakalap,
ang Thunder Martial Arts Hall lamang ang may ganitong uri ng teknik sa buong bansang Great Xia. Buong kumpiyansa na idineklara ni Xu Jingming na ang Thunder Martial Arts Hall ang pinakaangkop para sa kanya. Binanggit naman ni Yang Zhentian na akala niya ay hindi gusto ni Xu Jingming ang estilo ng pakikipaglaban ng mga elementalist, na nakatuon sa malayuang pag-atake at walang tigil na pambobomba sa kalaban. Ipinaliwanag niyang gumagamit na siya ng mga lightning techniques kaya malaking tulong ang mga resources ng Thunder Martial Arts Hall. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailan siya dapat mag-apply para sa maagang pagtatapos. Pinayuhan siya ni Coach Yang Zhentian na maghintay muna hanggang umabot siya sa mid hanggang high tier 4 upang masulit pa niya ang resources ng universidad. Sumang-ayon si Xu Jingming at nagpas siyang ituon muna ang kanyang buong pansin sa team tournament na gaganapin kinabukasan. Kinabukasan, siksikan ang buong stadium para sa huling araw ng team matches. Masiglang binati ng host ang mga manunood at inanunsyo na sa araw na iyon ay makikilala ang kampyon ng team tournament. Nangunguna sa talaan ng Magic City Ability University na may 8 sunod-sunod na panalo, umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga manunood para sa Magic City. Ngunit lalo pang sumigla ang buong arena nang pumasok ang kanilang walang talong karibal mula sa Jingjing Ability University. Habang naghaharap ang dalawang pinakamalalakas na koponan, nagtataka ang mga manunood kung bakit nasa pinakalikuran ng Porma Science si Xu Jingming. Inisip nilang baka muli niyang gamitin ang kanyang one-shot na Thunder God Finger. Ngunit alam ng mga veteranong manunood na handa na ang isang elite team tulad ng Jingjing laban sa ganoong taktika. Maging si Su Qingyi ay napaisip sa kakaibang Porma Scion at nagtaka kung balak bang gamitin ng Magic City ang kanilang pangunahing close combat fighter bilang long-range attacker. Nalito rin si Wang Qi sa depensibong posisyon ni Xu Jingming, ngunit agad siyang napangiti nang maisip niyang magandang pagkakataon niyon upang sumugod at durugin muna ang iba pang miyembro ng Magic City. Nang umabot sa 0 ang countdown, nagsimula ang laban at agad na nagliyab ang sigawan ng buong stadium. Hiniling ni Xu Jingming kay Guowan ang pinakamalakas nitong support buff. Nang bamalat sa kanya ang berdeng liwanag, agad niyang pinakawalan ang kanyang Golden Lightning Transformation. Sina Zhu Taiji at Wang Xi ang nanguna sa mabilis na pagsalakay habang sumisigaw na mas matitibay sila kaysa sa mga nauna niyang kalaban at hindi uobra sa kanila ang Thunder God Finger. Ngunit lubos silang nagulat nang hindi gamitin ni Xu Jingming ang kanyang karaniwang finger technique. Sa halip, agad siyang tumawag ng napakalaking Heavenly Thunder Spell. Isang dambuhalang gintong kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan at direktang tumama sa isa sa mga kasamahan ni Wang Qi na kanilang ikinagulat. Sa isang iglap ay nabasag ang lahat ng depensa nito at tuluyan itong naalis sa laban. Napanganga ang buong stadium sa kapal at bilis ng kidlat, halos lahat ay sumang-ayon na kahit isang tier 4 na expert ay magiging abo sa ganoong klaseng pag-atake. Doon lamang napagtanto ni Wang Qi na nalinlang sila, hindi niya maintindihan kung paano nakapagpalabas si Xu Jingming ng ganoong kalakas na spell ng halos walang oras ng paghahanda. Dahil agad na nabawasan ang kanilang frontline fighter, nagsimulang mataranta ang natitirang miyembro ng Jing University, pinilit silang pakalmayan ni Wang Qi at sinabi niyang tiyak na may cooldown ang napakalakas na spell tulad ng Heavenly Thunder. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na pigilan si Kung Shu habang siya naman ang susugod upang pabagsakin ang assassin ng Magic City. Nang sinubukan nilang umatake ay agad na bumagsak ang kanyang teorya. Isa na namang dambuhalang gintong kidlat ang bumagsak mula sa langit at sa isang iglap ay tinamaan ng isa pa niyang kasamahan bago pa ito makagalaw habang agad itong bumagsak sa arena. Tuluyang kinilabutan si Wang Qi, hindi niya maintindihan kung paano pa ulit-ulit na naipapamalas ni Xu Jingming ang isang napakataas na antas ng spell ng tila wala man lamang cooldown. Bago pa makaisip ng panibagong plano ang Jingjing, ginawang isang tunay na bagyo ng kulog at kidlat ni Xu Jingming ang buong arena. Walang tigil ang pagbuhos ng mga gintong kidlat na isa-isang nagpabagsak sa lahat ng natitirang miyembro ng Jing habang napahiyaw sila sa matinding sakit. Habang pinagmamasdan ang ganap na pagkawasak ng kalaban, casual lamang na naglakad sina Shen Dungling at Yao Fang, nagbiro pa sila na masyadong malakas ang kanilang kapitan dahil wala na itong iniwang kalaban para sa kanila. Sa gitna ng sunog na arena, walang magawa si Wang Qi habang nakatingin sa huli niyang kasamahang bumagsak. Hindi niya lubos maisip na ang kanilang elite squad ay nabura sa loob lamang ng isang palitan laban sa isang freshman na halimaw. Sa pagkawala ng kanyang kasamahan, napagtanto niyang siya na lamang ang natitirang nakatayo. Dahil dito lumapit si Kung Shior na nasa kanyang mabangis na solid iron giant bear form. Malakas nitong ibinagsak ang napakalaking kalasag sa lupa at kinutya si Wang Qi sa pagtatangkang ipagpatuloy pa ang isang walang pag-asang 5 laban sa 1.
Kasabay nito, nagbago rin ang anyo si Shen Dongling at binalaan siyang mas lalo lamang siyang masasaktan kung magpapatuloy pa siya sa laban. Palibhas ay napapalibutan na ng 5 kalaban, alam ni Wang Chi na wala na siyang pag-asang manalo. Kaya opisyal siyang sumuko upang mailigtas ang natitirang lakas ng kanyang koponan. Agad na idineklara ng tagapagbalita ang Magic City Ability University bilang kampyon ng team tournament. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na palakpakan at sigawan habang ipinagdiriwang ng buong koponan ang kanilang napakalaking tagumpay. Namangha si Su Qingyi sa pambihirang talento ni Xu Jingming sa Mahika. Napagtanto niyang ang landas ng isang elementalist ang pinakabagay sa kanyang napakalakas na kakayahang pisikal. Dahil dito, lalo niyang pinagtibay ang desisyong merekrot si Xu Jingming sa Thunder Martial Arts Hall anuman ang mangyari. Samantala, napabuntong hininga ng maluwag si Coach Yang Zhentian dahil nagawa ng kanyang koponan ang halos imposibleng tagumpay. Sa likod ng entablado, pinuri niya ang kanyang bituing kapitan at ipinaalala rito na ang survival tournament na lamang ang natitira upang makumpleto nila ang makasaysayang 3 gintong medalya. May kumpiyansang umiti si Xu Jingming at sinabi sa kanyang coach na huwag nang mag-alala dahil siya na ang bahala sa panalo. Sa kaibuturan ng kanyang isip, labis siyang nasasabik sa survival tournament dahil iyon ang pinakamagandang pagkakataon upang makapatay ng napakaraming halimaw at makalakam ng malaking halaga ng ability points. Binanggit ni Shen Dongling na wala silang laban kinabukasan kaya mag-day off muna sila at niyaya siyang mamasyal kasama ang buong koponan sa city center, ngunit magalang na tumanggi si Xu Jingming at sinabing mag-enjoy na lamang sila nang wala siya. Mapang-asar namang tinukso siya ni Yao Fang at sinabing naghihintay na ang mayaman niyang kasintahan kaya tiyak na hindi na ito sasama sa kanila, dahil dito nagpaalam na lang si Xu Jingming sa kanila. Nang gabing yun, maingat na ipinahid ni Song QQ ang isang napakahalagang A-rank body strengthening fluid sa likod ni Xu Jingming. Nang tanungin niya kung ano ang pakiramdam nito, inamin ni Xu Jingming na napakabisa ng gamot, ngunit sinabi rin niyang hindi siya maaaring umasa habang buhay sa yaman ng pamilya nito. Namula si Song QQ at pabirong sinabi, bakit pa nila kailangang paghiwalayin ang kanyang mga ari-arian at sa kanya, gayong magkasintahan naman sila. Lumapit siya habang sumakay sa kanyang likuran at mahina nitong ibinulong na kung gusto talaga siyang suklian ni Xu Jingming, maaari nitong magsimula sa pananatili sa tabi niya ngayong gabi. Napangiti si Xu Jingming at masaya niyang tinanggap ang paanyaya habang tahimik niyang tinatamasa ang masarap na gabi. Isang lihim na pagpupulong naman ang nagaganap sa tournament lounge, nagkita ang principal ng Jing University na si Xu Ping at ang principal ng Jincheng University na si Zhang Quan. Diretsahan agad na iminungkahi ni Xu Ping na bumuo sila ng isang lihim na alyansa para sa nalalapit na survival tournament. Ipinaliwanag niyang napakalakas na ng momentum ng Magic City, kung hindi sila magtutulungan upang pabagsakin ito, siguradong makukuha ng Magic City ang 3 gintong medalya. Binalaan pa niya na kapag napanalunan ng Magic City ang lahat ng 3 torneo, malaking dagok yun sa pagpapatala ng mga bagong estudyante sa kanilang 2 universidad habang napayuko ng tahimik si Zhang Quan. Bilang kapalit ng kanilang kooperasyon, nangako si Xu Ping na bibigyan ng bawat miyembro ng koponan ng Jincheng ng isang Elite A-rank cultivation resource kung tutulungan nilang unahin at alisin ang Magic City. Nabigla si Zhang Quan sa napakalaking alok na katumbas ng 8 napakahalagang cultivation resources. Mapait na inamin ni Xu Ping na wala na siyang ibang pagpipilian. Inisip niya na bilang opisyal na namamahala sa torneo ngayong taon, alam niyang tuluyan ang masisira ang kanyang reputasyon kapag muli silang nakaranas ng isang nakakahiya at mabigat na pagkatalo. Hindi na napigilan ni Zhang Quan ang tukso, inabot niya ang kanyang kamay at tinanggap ang alyansa. Ngunit nilinaw niyang kapag natanggal na ang Magic City, bukas pa rin ang laban para sa tunay na kampyon. Napangisi si Xu Ping at buong kumpiyansang sinabi na kahit isang SS rank na halimaw tulad ni Xu Jingming ay imposibleng makalaban ng mag-isa laban sa 2 elite university na sabay-sabay siyang kalaban.